Hi, shout out Jeremy's TV at sa lahat ng viewers. Thank you sa lahat sa inyo sa suporta ninyo sa amin. Mag-iingat kayo and God bless you. Welcome back sa aking YouTube channel, Jeremy's TV Manila. Like, share, and subscribe. Shoutout po sa mga Iskonians na patuloy na sumusuporta sa ating channel. Maraming salamat po. Saludo po ako sa inyo. Alright, so ang topic natin ngayon for today's video, kaya Joey Uy pa rin tayo, no? Rumes back na po siya. Marami kasi ang lumalabas na balita na chekwa daw siya, no? Lalo na yung mga vlogger na sumisira dito kay Joey Uy nakampi dito naman kay Abante. So malamang nakita nyo na po ito. Naglabas kasi mismo ng official statement itong ating congressman na si Joey Uy, na isang Yormes choice, no? Kasi nga po talagang marami na rin ang bumabanat sa kanya. Sabi sa kanyang official statement, marami po ang lubhang nababahala at nagkaroon ng kalituhan na inilabas ng resolusyon ng Commission on Election o COMELEC patungkol sa di umano'y aking questionabling pagkamamamayan. Sabi po, no? Patungkol to sa COMELEC. Ipinanganak po ako sa Santa Mesa, Maynila. Ang aking ama ay naturalized Filipino, ngunit ang aking ina ay natural born Filipino. Kung ang iyong ina ay natural born at ang Pilipinas ang iyong lupang sinilangan, hindi ka ba natural born Filipino? So yun po, napakalinaw, no? Kahit po sa mga legal documents, no? Kagaya halimbawa, no? Yung pagbili ng lupa dito sa Pilipinas. Hindi ka po pwedeng bumili ng lupa kung foreigner ka. Bawal po sa atin yun, no? So kailangan it's either ang tatay mo o yung lalaki ay Pilipino, tapos foreigner ang babae. Pwede po yun. Or Pilipino yung nanay mo, kagaya nga po nitong kaya Congressman Joey Uy, natural born ng kanyang nanay, no, na Pilipino, at yung kanyang tatay ay naturalized. So ibig sabihin talagang Pilipino po itong si Joey Uy, no, ating congressman. So malinaw po 'yun, no? Kumbaga, kung ikukumpara natin 'to, 'di ba, sa mga ibang kaso, si Joey Uy po 'yun. Ang sabi niya, 'di ba, pinanganak ako sa Santa Mesa. So malinaw po na pinanganak sa dito sa Pilipinas, no? So tuloy po natin, no? Ako po ay Pilipino. Lumaki, nag-aral, nanirahan, nagsilbi, at patuloy akong magsisilbi sa aking mahal na lungsod ng Maynila bilang konsyal ng ilang termino mula pa noong 2004. So ayan po, no, malinaw po ang sinasabi ni Congressman Joey Uy. Lumaki, nag-aral, at nanirahan, di ba? So ibig sabihin talagang sa simula pa nandito na po siya sa Pilipinas, no? At nagsilbi pa siya bilang councilor dito sa Maynila bago po siya tumakbo bilang congressman. At yung ikukumpara natin, no, dito kay Alice Goo, di ba? Kasi sinasabi ng iba para pa lang ito si Alice Goo to, no? Hindi naman pala to Pilipino, Chekwa pala to. Yan po ang kanilang argumento. Subalit kung ikukumpara natin kay Alice Goo, napakalayo po. Di ba itong si Alice Goo, nung tinanong saan sa pinanganak at saan ka nag-aral, ano ang sagot ni Alice Goo? Sa farm po ako nanirahan, no? Ay nag-aral, di ba? At nagpanganak sa kanya, kung di ako nagkakamali, kumadraw na lang at walang mga records, di ba? At saan sa nag-aral, nagpa-tutor lang din po. So napakalayo, no, kung ihahambing natin kay Alice Goo. At marami pa sa ating mga kababayan na mga Filipino-Chinese po talaga. Bakit itong si ano, di ba? Si Chihuahua, di ba? Oh, Joel Chua. Chinese naman sa.
Congressman Joel Chua, di ba? O Congressman siya. Itong si Irwin Cheng na aming congressman dito sa 5th District, o Chinese din po siya, no? So ibig sabihin talagang itong si Congressman Joey Uy ay Pilipino po, no? Tuloy natin, no? Nagsalita na po ang mamamayan at ika-6 na distrito kung sino ang nais nilang maging kinatawan ng katawan sa Kongreso sa pamamagitan ng isang malayang demokratikong halalan. Sana naman po ay mapakinggan ang kanilang boses. Hangad po lamang na may pagpatuloy ang mahigit na 2 dekadang paninilbihan sa aming mahal na distrito sa ng Maynila. So yan po, no, talagang tama ang sinasabi ni Congressman Joey Uy. Igalang po, no, yung mandato ng ating saligang batas na nagsalita na ang distrito sa na siya po ang nanalo, no? Kaya anong silbi po, no? Anong silbi ng sagradong botohan kung papatayin lang pala ng mga technicality, no? Kasi yan po ang nangyayari kay Congressman Joey Uy, binutasan sa technicality na kung saan ay masigit na matimbang kung titingnan po natin yung eleksyon, no, na karapatan po ng bawat Manileño o botanteng Pilipino ang maglalahal ng kanilang gusto. So ibig sabihin, ito pinakita ko na kagabi, ito yung Joey, yan, ito po yung election, no, kung saan nanalo 64,000 po, yan, no, 64,000 ng boto ni Joey Uy at 63,000 naman yung boto ni Abante. So kung titignan po natin mga ka-Iskonians, may git 1,000 po ito ang lamang, no? Kahit nga isang boto lang po yan, panalo pa rin po itong si Joey Uy. Pero itong si Abante, no, mukhang ayaw tanggapin ang kanyang pagkatalo kasi siya na mismo ang nagsabi na meron nang tumawag sa kanya na itong si Joey Uy nga ay hindi Pilipino. Kaya po nagsampa ng kaso at ito na mga COMELEC dinesisyonan kagad na disqualification. Bagamat hindi pa yun po final executory, no? Pero siyempre malaking problema pa yan. Pero yun na nga, pagkatapos na maghahin ng petition yan, mag-motion for reconsideration pa itong si Kong Joey Uy, no? Ilalaban po yan. Lahat po tayong mga Iskonians, ilalaban po natin yan dahil alam naman po natin, no, yung service yung pinakita at yung mga sinasabi pang mga platapormang gagawin ni Congressman Uy ay napakaganda po, no? Napakaganda. Sana igalang nga yung sagradong boto ng distrito sa no? Sana po mas titimbangin yan, di ba? So malamang sa alamang baka tumawid na po yan pagkatapos nung June 30, no? Yun na nga lang po ang magdi-decide na dyan yung Kamara, no? Yung mga congressman na po, sila na po yung magdi-decide dyan. Sana, no, maging patas sila dahil alam naman po natin karamihan dyan ay kakampi, no? Kakampi nitong si Abante. Kaya magmatsyag po tayo sa kung ano ang gagawin nila pagkatapos nga numuson po reconsideration dahil hindi pa nga yung final. Sa makatawid nga po, no, ayon sa balita at ayon sa mismo sa COMELEC, si Joey Uy pa rin ang uupo, no, bilang isang congressman dahil siya po talaga ang nanalo dahil nga sa June 30 ng tanghali uupo na po sila mga ka-Iskonians, no? Yan po ang abangan natin at patuloy po natin ipagdasal na sana malagpasan na ni Congressman Joey Uy at mangibabaw yung sagradong boto na sinigaw, no, ng Batang Maynila dyan sa distrito sa na gusto na nila ng bagong congressman. Ayaw na po kay Abante, no? Igalang po sana yun yung ating demokrasya, di ba? O sagrado bilang pagboto. Kaya ngayon po ang dami na buhos na po ang suporta, no,
sa ating mga kababayan, lalo na sa District 6. Kasama na rin po yung ating mga iba't ibang councilor, no? Kagaya nitong si Consi Tolmac Ignacio, di ba? Isa na rin siyang sumusuporta dito dahil kakampi natin yan, isang Yormes choice. Ayan po si Tolmac, no? Ignacio. So ang sabi niya, sa harap ng desisyon na madiskwalipika kay Joey Uy bilang halal na kinatawan ng ika-6 na distrito ng Maynila, kami ang mga mamamayan ay mariing nagpapaabot ng aming pagkabigla, pagkaduda at pagprotesta. Si Joey Uy ay pinanganak sa Pilipinas, naglingkod ng kanyang komunidad, pinili ng taong bayan sa pamamagitan ng malinis at demokratikong halalan. Correct po, no? Talagang malinis at hinayahan ang taong bayan na magpasya. Ang kanyang pagkapanalo ay salamin ng kagustuhan ng mamamayan para sa bagong pamumuno. Ngunit sa kabila ng malinaw na mandato sa itinanggal sa pwesto dahil umano sa isyong citizenship na tila ginagamit na technical upang baliwalay ng boses ng sambayanan. Yun na nga po, no, yung ating sinasabi, talagang yung technical po. Sumasandal sila sa technical para nga manalo, no? Itong si Abante at matalo si Joey Uy. Ngayon kahit talo na sa halalan si Congressman Abante, ang idinideklarang uupo sa pwesto, ito ba ang tunay na diwan ng demokrasya? Ito ba ang ustisya? Tama naman, no? Ustisya ba to? Makatarungan po ba to sa mga taong bumoto? Hindi maaaring baliwalain ang kalooban ng bayan. Hindi kami mananahimik habang ang proseso ng halalan ay ginagawang laro, kapangyarihan at teknikalidad. Opo, no? Parang nilalaro po ang ating batas dahil malinaw po yung pagkapanalo, subalit binubutasan po. Hindi dapat isalba ang ilan na mga nilulubog sa paninindigan ng nakakarami. Panahon na upang magsalita ang taong bayan, panahon na upang manindigan para sa katotohanan, para sa tama at para sa demokrasya. Napakaganda po, no, ang sinabi ni Tolmac, no? Consi Tolmac po. Di ba? So, suportahan po natin to dahil ang laban po ni Consi Joey Uy ay laban po natin mga batang Maynila na kailangan mangibabaw po ang karapatan natin sa botohan, yung malaya, malinis, di ba? At demokratikong bansa. Kaya si Tolmac, yan. Tolmac, no? Council po ng 5th District. Hindi sa 6th District, sa 5th po. Pero tayo po, lahat po sumusuporta kay Congressman Joey Uy. So, ayan po, no? Mga kaiskoyans, ano pong masasabi nyo sa talagang harapan, garapalan, no? Yung pagbabaliwala sa ating malayang demokratikong halalan. So muli po, no, tuloy-tuloy po tayo sa pagsuporta sa Yormes Choice. Abangan niyo po sa nalalapit na inauguration ni Boss Y sa katapusan po ng June 30 tanghaling tapat po. Alright, so ganito lamang po. Thank you very much po. Like, share, and subscribe. Pilipinas, Manila, God first. Thank you so much po.